Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 78 taong gulang na lalaki patay matapos maputukan ng mga inaayos na lumang stock ng paputok. 9 taong gulang na batang lalaki sugatan matapos namang maputukan ng lusis. Mga ilegal na paputok at boga na nakumpiska ng pulisya, sabay-sabay na sinira. At presyo ng iba't ibang prutas para sa medianoche, magkano na kaya? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa sitwasyon sa mga bus terminal sa Dagupan City. Mga pasaherong pauwi sa iba't ibang probinsya para sa bagong taon, dagsana sa mga bus terminal sa Dagupan City. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Pauwi ngayong araw sa probinsya ng La Union si Ellen para ipagdiwang doon ang pagsalubong sa bagong taon kasama ang mga mahal sa buhay. Maaga siyang bumiyahe ngayong araw para hindi makipagsabayan sa dami ng pasahero sa hapon. Sa Sual, Pangasinan po. So kahit na paano maraming pasahero, okay lang naman ha? Ayos naman po ang biyahe. Pauwi naman ng Maynila si Joanne. Dito siya sa Pangasinan nagdiwang ng Pasko at dahil meron siyang trabaho, kailangan niya makabalik sa Maynila mamayang gabi. Hindi raw siya nahirapan sa pagsakay sa bus pero ang kanyang problema ay ang matinding trapikong nag-aabang pabalik sa Maynila. Expected po yun na traffic talaga, lalo na ngayon sa Pasay, papuntang ano. 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, dagsa pa rin ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Dagupan City. Wala namang problema sa bilang ng bus unit. Ang nagiging hamon lang ngayon sa mga kumpanya ng bus ay ang naranasang traffic sa ilang lugar, dahilan para maantala ang pagdating ng mga bus sa Dagupan City. Nakakaranas po talaga ng delayed. Nagkaka-delayed naman po ng mga 30 minutes to 1 hour. Pero pag dumating po ang buses, PDI yung bus, after PDI, para roadworthy yung buses, PDI muna bago po pumarada yung bus. Continuous pa rin po hanggang may pasahero. Nagsagawa naman ng on-the-spot inspection ang LTO sa mga terminal ng bus sa Lawag City. Pangunahing in-inspeksyon ang kondisyon ng mga bus gaya ng gulong. Tinignan din ang mga papeles para masiguro na walang kolorum na bumabiyahing bus. Ayon sa LTO, wala namang nakitang paglabag sa mga in-inspeksyon na sasakyan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 78 anyos na lalaki patay matapos maputukan ng mga inaayos na lumang stock ng paputok sa Cuyapu, Nueva Ecija. Nakaalerto Jeric Pasilyao. Patay ang 78 anyos na lalaki matapos masabugan ng paputok sa paa sa Barangay Bonifacio, Cuyapu, Nueva Ecija. Mayroon daw narinig na malakas na pagsabog ang mga residente sa lugar at nang tignan, tumambad ang nakahandusay at dugo ang katawan ng biktima na nakilalang si Rodolfo Matias. Nakita po ng father ko nakahandusay dito. Tinakbo na po siya sa hospital. Sa may paa po. Dalawang paa daw? Opo, magkabilaan. Agad dinala sa ospital sa Cuyapu ang biktima pero inilipat din sa Tarlac Provincial Hospital at kalaunay dinala sa isang ospital sa Cabanatuan City kung saan doon na binawian ng buhay ang biktima matapos ang 5 araw. Sinasabing acute respiratory failure secondary to healthcare associated pneumonia ang ikinamatay ng biktima. Dati raw gumagawa ng paputok ang biktima at natigil lamang noong 2018 nang arestuhin ng mga otoridad at makulong dahil wala itong permit sa paggawa ng paputok. Sa tindi ng pagsabog, nayupi at nagkabutas-butas ang drum na nakatayo malapit sa pinangyarihan ng insidente. Sa tingin mo tama nung paputok yun? Opo, siguro sir. So yung drum na yan, nandyan lang yan? Opo sir. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad sa insidente, kasabay ng mahigpit na pagbabantay sa mga tindahan ng paputok sa lalawigan para maiwasan ang pagbebenta at paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Nung time na magkaroon ng incident, hindi naman siya nagkaroon ng paputok or something na nagpapaputok. Yung stocks ng paputok niya, nililinis niya po man, tapos hinihiwalay-walay. Then sabi ng asawa, pinupuktok yung iba. So baka po yung parang nag-cause ng explosion. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Mahigit 4,200 na piraso ng iligal na paputok at boga na nakumpiska sa Pampanga sinira ng otoridad. May ulat si Glam Caligdan Dizon.
Isa-isang sinira ng mga kawani ng Pampanga Provincial Office ang libu-libong paputok na nakumpiska at isinurrender sa pulisya. Ang mga ito kabilang sa mga listahan ng ipinagbabawal na paputok at mga nakuha mula sa mga illegal seller sa lalawigan. May mga Judas Belt, 5-star at Piccolo. Habang karamihan naman sa mga nakumpiska ay mga boga na ginamit ng mga minor de edad na 7 hanggang 12 taong gulang. Malakas po ito kasi pag napasobra po yung nilalagay nila na butane, pwede po itong sumabog at pwedeng makasunog. Ayon sa pulisya, karaniwang ginagawang improvised na paputok ang mga boga dahil madali lang itong gawin gamit ang mga materyales na makikita sa bahay. Sa tala ng Pampanga Police, 86% ng sanhi ng mga firecracker-related incidents noong nakaraang taon, kaya mas pinaigting pa ng pulisya ang kampanya kontra boga at monitoring sa mga nagbibenta online. Mula December 23 hanggang December 26, nasa 4,200 na iba't ibang iligal na paputok ang nakumpiska ng mga otoridad sa Pampanga. Direktiba rin natin sa ating mga chiefs of police na pagsabihan po or mag-conduct sila ng information dissemination sa mga magulang para po maiwasan nila o mapagsabihan yung kanilang mga anak na huwag gumamit nitong mga improvised canon na ito or boga. Samantala sa Nueva Ecija, nasa 150,000 pesos na halaga ng mga nakumpiskang iligal na paputok at boga ang sinira ng mga kawani ng Nueva Ecija Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection. Nakumpiska ang mga ito sa isinagawang magkakasunod na operasyon sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga nakumpiska at sinira ay mga plapla, Judas Belt, fountain, quitis, boga at iba pang mga illegal firecrackers at pyrotechnics. Glam Calicdam Dizon, One North Central Luzon. Samantala, bentahan ng buko sa Calasiao, Pangasinan masigla na. Presyo ng buko tumaas naman ng 10 piso kada piraso. Sundan sa report. Pasado alas 10 ng umaga, inabutan naming abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda ang grupong ito ng buko vendor sa Calasiao, Pangasinan. Puspuso ng kanilang pag-aayos dahil kararating lang din daw ng kanilang mga order na panindang buko kanina. Tiyak na daragsa na raw ang mga buyer ng buko para sa bagong taon. Ayon sa ilang tendera, ramdam na raw nila ang pagtaas ng demand ng buko dahil sa paghahanda ng marami para sa pagsalubong sa bagong taon. Malakas naman po sir. Pag ganito kasing season na po sir, Christmas tsaka New Year, mag-New Year, malakas pong benta. Sa ngayon ay nasa 60 pesos ang bentahan ng kada piraso ng buko, mas mataas ng 10 piso kumpara noong nakaraang taon. Paliwanag ng mga tendera, nagtaas daw ng benta ang kanilang mga pinag-aangkatan. Bunsod daw ito ng pagtama ng mga sunod-sunod na bagyo, lalo na sa mga lugar na top producer ng buko. Ngayon, medyo mataas yung puhunan, nasa 40 to 45, kaya ang benta namin 60. Mga kapuso, alam nyo ba na sa pamamagitan ng pagtapik-tapik lamang sa buko, malalaman natin kung ito ba ay perfect na pang buko salad o di kaya ay pang buko juice. Tulad nitong hawak ko mga kapuso. Kapag tinapik, medyo matunog pero mabigat. Ibig sabihin, ito ay pang buko shake. Ito naman, hindi kalayuan yung kanyang bigat pero medyo buo yung kanyang tunog. Ibig sabihin, ito ay perfect na pang buko salad. Ito naman, pinakamabigat mga kapuso, medyo nagva-vibrate kapag tinapik. Ibig sabihin, ito ay perfect pang buko juice. Bukod sa paniniwalang nakapagbibigay ng swerte, hindi nawawala ang buko sa mga hapag na staple na sahog ng fruit salad na karaniwang inihahanda sa bagong taon. Kasama si Henry Duminsil, Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Ang latest naman sa presyuhan ng iba't ibang prutas. 2 araw bago ang bagong taon, alamin natin sa live report ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay mabenta na ang prutas dito nga sa lungsod ng Dagupan. Sa mga sandaling ito, Chris, ay napakarami ng mga mamimili ang bumibili ng prutas dito nga sa may A.B. Fernandez Avenue, partikular sa may downtown area. Actually, hile-hilera na yung bentahan ng prutas dito sa lugar at talagang siksika na yung mga taong namimili ngayon ng prutas at medyo may kataasan yung presyo ng prutas kumpara noong mga nakaraang araw. Gaya na lamang, Chris, ng itong mga green grapes na kung saan ang green na ubas ngayon ay nasa 300 hanggang 350 per kilo. Ito yung mga mansanas, Chris. Depende sa sizes ng mansanas ay nasa 1250
hanggang 35 pesos kada piraso. Ganon din yung peras, yung orange, pare-pareho yung presyo ng mga yan, nag-average sa 12.50 hanggang 35 pesos per piece. Ang pongka naman ay nasa 10 piso kada piraso. Meron din tayo dito ng mga longgan na nasa 200 hanggang 220 pesos per kilo. Ito medyo may kataasan yung presyo ng pakwan Chris na nasa 150 hanggang 350 per piece. O diba, napakamahal. At syempre may mga dalandan na nasa 60 hanggang 80 lamang ang per kilo niyan. So napakaraming available na prutas sa ngayon, Chris. May mga ket-ket din dito. So napakaraming pwedeng pagpilian ng ating mga kababayan para makabili sila ng prutas na syempre ay talagang tradisyonal na o karaniwan na inihahanda sa pagsalubong sa bagong taon. At syempre mga kapuso, ang pinaka-importante dyan, kapag kayo po ay namili, make sure na syempre yung mga bibilhin po ninyo ay fresh at safe for consumption. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 10:56 kaninang umaga niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang sentro ng lindol ay naitala sa bahagi ng Burgos, Ilocos Norte. Naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Sinait at Kabugao sa Ilocos Sur at Sarat sa Ilocos Norte. Intensity 4 sa Claveria, Cagayan at Tubo, Abra. Intensity 3 sa Lacob, Abra at Intensity 2 sa Apari at Lasam, Cagayan. Naitala rin ang instrumental intensities sa iba't ibang lugar. Samantala sa Batac City, Ilocos Norte naman, nanginig sa takot ang mga tao na naglabasan lahat mula sa palengke, groceries at iba pang establisimento. Nagkumpulan sa highway ang mga tao na halos nagulat sa naranasang lindol. Huminto naman ang lahat ng sasakyan sa kalye. Sa Alawag City naman, kuha at dinig sa CCTV ang malakas na pagyanig sa isang gusali. Agad din nagsilabasan ng mga tao na nasa loob ng gusali. Nagkaroon ng bitak ang pader at may bumagsak na simento mula sa kisame. Bentahan ng paputok sa Mangaldan, Pangasinan, 24 oras na. Sundan sa report. 24 oras ng bentahan ng paputok simula ngayong araw sa Mangaldan, Pangasinan. Lahat ng supre ng paputok ng mga tendera ay maayos nang nakasalansan sa kani-kanilang pwesto. Ang problema nga lang daw sa ngayon ng mga negosyante ay ang tila hindi pakikisama ng panahon. Buong umaga kasing makulimlim at may panakanak ang pag-ambon. Para makabenta po, ma'am. Kahit gabi may mga Mayroon po bumibili po, ma'am. Meron. Ma'am, ito ang problema natin, yung ulan. Nung ulan. Maaga nagpunta sa firecracker zone si Linda. Tradisyon na raw kasi sa kanilang pamilya ang bumili ng fireworks bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman kahit makulimlim ang panahon, ay bibili pa rin daw siya ng paputok. Opo, swerte daw. Oo, kayo ma'am. Kaya I need to buy. Oo, para Anong bibilihin niyo po, ma'am? yung 7 shots. Okay. Oo. Kumusta ang presyo? Medyo pricey pero it's worth it naman. Simula ngayong araw, inaasahan na ang pagdagsa ng mga bibili ng paputok sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Kasabay nito, tiniyak ng Pangasinan PPO na regular ang gagawin nilang pag-iikot sa mga firecracker zone para matiyak na walang nibibentang mga ipinagbabawal na paputok. Babantayan din ng otoridad ang mga posibleng insidente ng indiscriminate firing. Yan ang minomonitor natin, yung mga indiscriminate firing, saka yung mga nabibiktima sa mga stray bullet. Samantala, walang pagtaas sa presyo ng mga ibinibentang paputok ngayong araw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sugatan ang kanang kamay ng isang 9 taong gulang na batang lalaki matapos na maputukan ng lusis sa Bacara, Ilocos Norte nitong Sabado, December 28. Ayon sa pulisya, naglalaro ng paputok ang biktima sa labas ng kanilang bahay at nang masindihan, hindi nito nabitawan ng lusis kaya ito naputukan. Agad namang itinakbo sa Rural Health Unit ang biktima na nagtamo ng second-degree burn. Maayos na ang kalagayan ng biktima. Pinagsabihan na rin ng pulisya ang magulang ng biktima na bantayan ng anak. Ito ang kauna-unahang biktima ng paputok sa bayan ng Bacara. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, bentahan ng karne ng kambing sa Kalasyaw, Pangasinan,
Matumal pa 2 araw bago ang bagong taon. Silipin sa report. Mula Binmalay, Pangasinan, maagang nagtungo kanina sa Kalasyaw, Pangasinan, ang 70 anyos na si Nida Soriano. Bumili siya ng karne ng kambing para sa medianoche na pagsasaluhan ng kanilang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon bukas. Para sa bagong taon, Ilang kilo po ba yung binili ninyo? 1 kilo na laman, tsaka ito ay ulo. Sinampalukan. Tapos mga... Oo, yun. Pinili raw niya ngayon na mamili dahil tiyak daw na magtataas pa ang presyo ng karne ng kambing. Sa ngayon, naglalaro sa 470 hanggang 480 pesos ang kada kilo ng karne ng kambing. 450 dati, ngayon 480 na. Kasi matas din ang kuha namin ng kambing. Ayon sa ilang tendera, posibleng pumalo raw sa 500 pesos per kilo ang kanilang bentahan bukas, bisperas ng bagong taon. Hindi naman, parang ganun din, parang araw ng normal din. Oo. Baka bukas. Yun, kasi yun ang talagang disperse ng bagong taon talaga. Inaasahan namang pagkatapos ng bagong taon ay posibleng bumalik na sa normal ang presyo ng karne ng kambing sa 450 pesos per kilo. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. GMA Network patuloy na nangunguna online ayon sa Tubular Labs at SimilarWeb. Narito ang report. Patuloy ang digital dominance ng GMA Network ngayong taon. Batay yan sa datos ng online traffic analytics platforms na Tubular Labs at SimilarWeb. Number 1 ang lahat ng creator properties ng GMA sa Facebook, YouTube at TikTok. Batay sa datos ng Tubular Labs nitong January to November 2024, umabot sa 40 billion ang video views ng mga ito. Habang sa Tubular Leaderboard Worldwide Rankings sa entertainment at media category, GMA Network ang highest ranking media company sa Southeast Asia at nasa 19th spot sa buong mundo. Sa datos naman ng analytics firm na SimilarWeb, nanguna rin ang GMAnetwork.com mula January hanggang November 2024 na nagtala ng mahigit 249 million page views. GMAnetwork.com din ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking ng SimilarWeb nitong November. Social media ang top traffic source para sa parehong GMA News Online at GMA Entertainment mula June 1 hanggang December 15. Sa pagsabay ng mga bagong teknolohiya, patuloy na magbibigay ang GMA Network ng dekalidad na content para sa mga taga-subaybay. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kahit walang namamataang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, umiiral naman ang shearline, amihan at intertropical convergence zone. Base naman sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa na ulan sa Cagayan Valley, Isabela, Cordillera, Aurora, Ilocos Provinces at Tarlac. May malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Dagupan City. Tutukan sa report. Makapal na usok ang bumalot sa residential area na ito sa Malta Village sa Barangay Maluwed, Dagupan City kaninang umaga. Ayon sa inisyal na impormasyon mula sa otoridad, nasa 2 bahay ang nasunog. Agad namang rumisponde ang mga bumbero sa nangyaring sunog. Tumulong din ang mga residente sa pag-apula sa apoy. Kanya-kanya ring salba ng gamit ang mga residenteng naapektuhan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP upang malaman ang kabuuang danyo sa sunog. Sa kuhang video na ito ni Aldrin Ballesteros, makikita ang naglalagablab na apoy na sumiklab sa ilang bahagi ng Baguio City Market. Nagsimula ang sunog pasado alas 9:30 kagabi. Sumiklab ang apoy sa pamilihan sa bahagi ng Hilltop Road. Nasa 4 na stalls ang nasunog. Ayon sa otoridad, idineklarang under control ang sunog pasado 9:43 ng gabi. Agad namang ininspeksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nasunog na bahagi ng palengke. Kasama si Ron Taniedo, Glam Kalikdam Dizon, 1 North Central Luzon.
128th death anniversary ni Gat Jose Rizal ginugunita ngayong araw, December 30. Sino nga ba si Rizal sa puso ng bawat Pilipino? Alamin sa report. Kasabay ng paggunita ng ika-128 anibersaryo ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal, isinagawa ang wreath-laying ceremony bilang pagbibigay pugay sa pambansang bayani ng bansa. Sa Dagupan City, nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa loob ng City Plaza. Sa isang simpleng programa, inalala rin sa Mangaldan, Pangasinan ang anibersaryo ng pagkamatay ng pambansang bayani. Sinariwa sa simpleng programang kabayanihan ni Rizal. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng wreath-laying ceremony. Sa Lingayen, Pangasinan naman, simple pero makabuluhang programa rin ang isinagawa bilang pagkilala sa malaking kontribusyon ni Rizal sa kasarilan ng ating bansa. Nag-alay rin ng bulaklak sa kanyang bantayog ang mga opisyal ng bayan. Kinilala ng ilang Pangasinense ang kabayanihan ni Jose Rizal. Siyang ating bayani, gano'n. Dahil po sa kanya, nakalaya na tayo, gano'n. Pinaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Malaki ang kontribusyon ni Jose Rizal sa kalayaan ng Pilipinas. Kilala si Rizal dahil sa kanyang mga naisulat na No Limitang Hire at El Filibusterismo na nagmulat sa kamalayan ng maraming Pilipino at naging ugat ng himagsikan sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang isang 32 anyos na lalaking sakay na isang kotse matapos na makasalpukan ang kasalubong na elf truck sa bahagi ng National Highway sa barangay Langayan, Corimao, Ilocos Norte, pasado alas 5:30 ng umaga kanina. Kinilala ang biktima na si Jason Rose Alonzo, residente ng barangay Kiling Sur, Batac City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nag-overtake umano ang kotseng sinasakyan ni Alonzo na minamaneho ni Patrolman John Mark de la Cruz, 33 anyos, na nakadestino sa Highway Patrol Group Cebu City. Ayon sa pulisya, hindi umano nakita ni de la Cruz ang kasalubong na elf truck nang mag-overtake ito dahilan upang makasalpukan ang dalawang sasakyan. Dahil dito nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Alonzo, gayon din ang driver ng truck na si Felix Jeronimo, 35 anyos, at pahinanti nitong si Pepito Reyes, 51 anyos. Nadala pa sa ospital ang biktima, subalit idinektarang dead on arrival ng doktor. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa nangyaring aksidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Pagtakbo po namin, ikinumusta namin yung father po nung si patrolman. Isa conscious pa po naman, awa ng Diyos. Yung driver po naman ng ELF ay conscious din po. Maliban lang po, may mga tama po sa paa. Parang nabalian po yata. 75 anyos na Japanese national patay matapos mabundol ng truck sa Mapandan, Pangasinan. Tutukan sa report. Patay ang isang lalaki matapos mabundol ng truck sa kalsadang bahagi ng Barangay Golden, Mapandan, Pangasinan mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Nakilalang biktima na si Yakujo Muteki, 75 anyos, isang Japanese national at nakatira sa Barangay Apaya ng naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, nakaupo raw sa gitna ng kalsada ang biktima dahil sa kalasingan nang mangyari ang insidente. Sana sir, patawarin din nila ako. Hindi ko na talaga nakita yung nakaupo doon pala sa kalsada sir. Nung pagpreno ko, wala na sir, inabot na. Patuloy ang paalala ng pulisya para makaiwas sa anumang disgrasya. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Hindi lang po yung pag-iingat yung gagawin natin, tignan din po muna natin yung mga sarili natin, yung mga sasakyan natin, kung okay ba yung mga ilaw na ginagamit natin, lalo lang pag bumabiyahe tayo ng gabi. Sa Pasukin, Ilocos Norte, nasawi ang 61 anyos na si Jesus Ramil matapos mabundol ng pick-up nang biglang tumawid sa kalsada alas 7 ng umaga kahapon. Bumagsak at humandusay ang biktima sa gitna ng kalsada at habang iginigilid ng driver ang kanyang pick-up para tulungan sana ang biktima, bigla raw may dumating na kulong-kulong at nasagasaan ang paa ng biktima. Mula December 22 hanggang ngayong araw, nakapagtala na ang Department of Health ng 284 na road accidents ngayong holiday season. Ang data ay mula sa 8 pilot sites na minomonitor ng DOH.
mas mataas daw ng 9% kung ikukumpara sa tala noong nakaraang taon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Security simulation isinagawa sa MOA para sa Kapuso Countdown 2025 bukas, December 31. Narito ang report. Nagsagawa na ng security simulation ng mga otoridad para sa Kapuso Countdown 2025 bukas sa Mall of Asia. Kabilang sa mga nagsagawa ng simulation ng SWAT, Bureau of Fire Protection at mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Nakatuon ang simulation na yan sa magiging pagresponde ng mga otoridad sa ilang posibleng krimen o insidente sa event. Samantala, ready na rin ang ilang Kapuso Stars na nagsagawa ng puspusang ensayo para sa inaabangang all-out performances nila. Nasa countdown bukas sina MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, Raver Cruz, Ay de las Alas, Christian Bautista at marami pang iba. Sa mga makiki-countdown to 2025, magbubukas ang gates ng 6 p.m. bukas. 8:30 p.m. magsisimula ang on-ground show. Libre po ang entrance dyan. At kung team bahay naman sa New Year, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2025 simula 10:30 p.m. sa GMA at GMA Pinoy TV at via live streaming sa GMA Network YouTube channel at iba pang online platforms ng Kapuso Network. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga pagkain sa Hilaga at Gitnang Luzon na nagpatakam ngayong 2024, ating balikan sa report. Ngayong 2024, sabay-sabay tayong natakam sa iba't ibang pagkain na inihanda namin sa inyo mga kapuso. Sama-sama nating balikan at muling pagsaluhan ang mga pumatok na pagkain sa Hilaga at Gitnang Luzon. Likas na sa mga Pinoy ang pagkahilig sa sabaw. Ika nga, pampainit kapag giniginaw. Kaya naman ating tikman ang mga comfort food na tumatak ngayong 2024. Mahigit 1 oras na pakukuluan sa tubig na timplado ng mga pampalasa ang giant beef tendon o salking na the best dish tuwing malamig ang panahon. Pinipili ang giant tendons na bahagi ng baka dahil mas malasa at malaman. Masarap ang sabaw nito with garlic and onion leeks on top at chili paste and calamansi on the side. Sa Kalasyaw, Pangasinan, binabalik-balikan ng masarap na kalaskas. Sino bang hindi matatakam sa kombinasyon ng laman at laman loob ng baka tulad ng liblibro, bituka at tuwalya? Mahirap patrasan dahil anli sabaw yan. Kung pas ka sa kalaskas, meron naman hot sizzling bulalo. Siguradong pagpawisan ka sa mainit na sabaw with matching bone marrow. Iba't ibang luto naman sa kambing ay tinampok sa Bantay, Ilocos Sur. Amoy pa lang, mapapakain ka na sa sarap. Nariyan ang masarasang kaldereta, kilawin at ang all-time favorite ng mga Ilocano, ang sinanglaw. Kung pasarapan lang naman daw sa kakanin ng pag-uusapan, hindi pa huhuli dyan ang luto ng mga taga-Hilaga at Gitnang Luzon. Tradisyonal na pagluluto, sikreto sa masarap na bibingkang latik na ipinagmamalaki sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa malaking kawa, niluluto ang malagkit, gata, asukal at coconut strips. Ibinibake rin ng bibingkang latik sa oven ng 1 oras bago hanguin at ready to serve na. All-time favorite naman sa Pangasinan ng puto. Sa Kalasyaw, Pangasinan, iba't ibang puto innovations ang ibinida. Merong vegan empanada-inspired na puto nada, Japanese cuisine-inspired na puto, tulad ng puton katsu, puto chicken poppers, puto chicken salad, puto in coconut cream ganache at marami pang iba. Ibinida naman ng mga international cuisines na nilagyan ng twist gamit ang ipinagmamalaking produkto ng San Carlos City, ang mangga. Merong tsakalaka ng South Africa, beef teriyaki ng Japan, shrimp kebab and salmon ng Australia, picadinho ng Brazil, chicken with baked potato and beans ng Canada, at pasta puttanesca ng France. Sa taong 2025, muli nyo kaming samahan sa nakakatakam at masarap na food trip adventure na tiyak mapapa-craving satisfied ka. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 2 araw na lang, 2025 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon.
maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.